Pag sinabi kasing inalagaan na honeybees, notion ng general public is kami yung gumawa ng honey or peneke namin yung honey, which is hindi po yun ang nangyayari. Ako nga pala si Julius, also known as Chico. Na-inspire din ako sa beekeeping nung in-invite ako ng kapitbahay namin. To be honest, wala talaga akong knowledge about beekeeping. Although nakikita ko sila noon na nag-aalaga ng mga honeybees or yung tinatawag natin na Apis mellifera. At that time kasi may work na ako. Nagtuturo ako ng English sa Tarlac. And then here comes the pandemic. Parang nag-start tayo from scratch ulit. Na-introduce sa akin yung beekeeping. 2023, nag-start ako nag-training sa SLU Training Center. And then natapos yung aking training noong October 2023 din. Tinuloy-tuloy ko yung aking pagiging beekeeper sa pagsali sa association, which is yung United Baguio Beekeepers Association. For now, ako yung na-elect na president nila. Continuous learning na mahahasa yung pagiging beekeeper natin or knowledge natin sa beekeeping. The importance ng beekeeping is, I believe, sa ecosystem din. Bees plays an important role, especially sa pollination. Kung wala yung mga bees natin, yung yield ng mga hina-harvest natin mga prutas or vegetables ay kukunti. Kahit noon pa, hindi pa na-introduce yung beekeeping sa mga tao, yun talaga yung role ng honeybees natin. Siyempre, we all know na ang mga honeybees naman natin ay nagproduce ng honey. So, yung mga honey natin ay kinukonsume natin. Very healthy. Maraming health benefits yan. For example, natural antibiotic siya. Pag inuubo ka, may sipon ka, kumakain tayo ng honey kasi nga natural siya as medicine. Sa isang hive, sa isang colony, ayaw ng mga honeybees natin na nadidisturb sila. Kapag nakita mo pa lang yung ating colony outside, alam na natin kung ano yung nangyayari sa loob ng isang colony. Kung healthy ba or unhealthy or may poisoning na. When it comes naman po sa pag-harvest, ang honey flow season naman dito sa Baguio Benguet ay kung saan nag-flower or nag-bloom yung mga sunflowers natin. Early November hanggang February pa, dyan na po tayo makakapag-harvest ng honey. Wild sunflower honey, since yun naman po yung dominant flowers natin sa Baguio Benguet, doon pumupunta yung mga honeybees natin na nagko-collect ng mga nectars. From there, ipupunta nila sa kanilang mga colonies to store as their food. As a beekeeper, hina-harvest na natin yung in-store nila na nectar or yung honey. Pag hinarvest na natin yung ating honey, binabattle na namin. Doon na pumapasok yung ating livelihood sa ating beekeeping. Kami siguro, as a member of the association, ang gagawin siguro namin is we are planning na mag-conduct ng mga training sa mga barangays dito sa Baguio City para naman magkaroon sila ng idea. Kung nakikita nyo kami na nagbebenta sa sales exhibit or trade fairs, may mga iba't iba kaming mga variety of honey na pinapatikim sa inyo para ipakita namin na hindi talaga peke or hindi namin ginawa yung mga honey. So, those are pure and raw honey po. Ang harvest ng honey is once a year lang. Since ang sunflower naman ay nag-bloom siya once a year lang talaga. Since kami naman yung nagpo-promote at saka nagma-marketing when it comes to livelihood, tulungan namin yung mga ibang beekeepers na ibenta yung kanilang mga honey. Pag in-invite lang kami ng mga government agencies like Cibao Agriculture Department ng Baguio City or DSWD Field Office Car, sila pa lang yung parang ka-tie-up namin na government agency na nag-invite sa amin sa mga sales exhibit at sa mga product displays and trade fairs. Nandun lang naman kami sa Session Road or Malcolm Square or Igorot Garden. You can also visit our Facebook page, United Baguio Beekeepers SLPA. Pwede po kayong mag-message doon, mag-order ng mga honeys namin. We are doing our best na makahanap din talaga ng physical store. Nung trinay ko na mag-training sa SLU, doon ko na-appreciate yung beekeeping. Maganda, they work together talaga. Each member, halimbawa yung mga queen, yung mga nurse bees, yung mga worker bees, mga drones, they focus on their roles talaga para yung system ay maging perfect. Sa mga interesado, may mga training centers tayo dito sa Baguio Benguet. Actually, first time ko na mag-harvest ng honey ngayon. Kasi nung nag-training ako sa SLU, yung parang season ko kasi is dirt season. Nag-focus kami kung paano mag-survive yung mga honeybees. Alam mo, maganda talaga pag hina-harvest mo yung sarili mong honey kasi
wow, this is a very healthy food, di ba? Na i-consume natin. Iba ma-overwhelm ka talaga sa from survival until sa nag-harvest ka ng honey. Iba talaga yung yung feeling niya.